Hello, hello Aquarius Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? At welcome po sa James Tarot PH. Diretso na po tayo sa iyong comprehensive at saka naman detalyadong bonus reading for July, pera and career. So Aquarius, kwentuhan lang tayo sa kung ano ang mga dapat mong abangan pagdating sa iyong kaperahan at karera para sa buwan ng July. So sit back, relax, and enjoy our reading for today. At tulad po nakagawian ha, this is only a general reading. So, kunin mo lang yung maka-resonate ka and leave the rest. Yung pong ibang impormasyon ay para po sa ibang Aquarius, and kaya relax ka lang, enjoy our reading for today, and use your intuition para makuha mo yung akmang-akmang messages na kulob sa'yo ng ating spirit guide sa iyong reading for today. So, Aquarius, meron ulit tayong isang tanong portion later ha. Kung meron kayong isang tanong sa akin, intuitively sasagutin natin yan. Huwag mo isusulat sa baba, sa isip lamang. At the end of our reading, ay babasahin natin yan later. Okay? So stay tuned for that. Watch out for that. At hintayin nyo po yan sa dulo ng ating pera and career reading for today. Okay? Aquarius, thank you again for all of your donations po ha. Saka po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Thank you po kasi yan lang yung tanging paraan para supportahan nyo po ako every time na meron po tayong reading for Aquarius. So thank you po for not skipping the ads. Okay? So Aquarius, ano naghihintay sa inyo ngayong July, pera and career? Inhale. And exhale. At the center of your reading, you have the King of Cups. Beautiful. In the area of what you want, you have the Emperor card. Yes. Napakaganda. In the area of what you need, you have the Page of Wands. Beautiful. In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. Lovely. In the area of your near future, meron ka namang the Sun card. Beautiful. In the area of your challenge for the month, you have the Eight of Swords. Interesting. In the area of your fortune, meron kang Two of Cups. Wow, beautiful. In the area of your divine advice, meron kang the Star card. Yes. Napakaganda. Answered prayer. Ano? At ang outcome mo for the month, ano kaya ito Aquarius? Ano naghihintay sa inyong outcome for your pera and career para sa buwan na ito? Sabay-sabay ito siyang bubuksan at the end of our reading. So Aquarius, bago natin sabay-sabay basahin in comprehensive and detalyadong paraan, ang bawat card mo hindi bitin at lalong detalyado at talagang very detailed mode ang mga reading mo for today. Alamin muna natin kung ano naghihintay sa inyo sa inyong background or lingering energy na mga gamit mong armas para lagpasan ang bawat aspeto na to ng life mo for this month. You have the Knight of Cups. Yes, this month is a month of offering. Okay? There will be people na makapansin na kakayanan mo, or you will be seeing a potential na mga lugar o industriya o trabaho na pwede mong pasukan at talagang swak na swak ang iyong trabaho o skills or experiences sa trabahong ito. I'm seeing you getting that chance, Aquarius. Aquarius, parang sabi ng spirits mo, ito yung pagkakataon na kunin mo yung pagkakataon. Huwag mong sayangin. Huwag mong i-take for granted, and also huwag mo siyang isipin as abala. May nagsasabi din na parang this time around daw, i-check mo daw palagi. I don't know why. Merong i-check mo daw palagi. Baka okay na. Something in an agency or in a job offer, baka okay na. Kailangan mo daw i-check. Baka medyo nakakaligtaan lang daw. Something like that. Meron sa inyo. Parang may dapat daw i-check this time pertaining sa offer na inaalok sa inyo, o kung bukas na ba ang isang slot o bukas na ba ang isang agency for you this month. Ano? So may mga paggalaw when it comes to your job offer. Baka meron sa inyo matagal lang pumila, o kaya ngayon may inaasikaso mga papeles about a certain na endeavor o pagkakakitaan. This time around, talaga namang makukuha mo na yung swak at the right timing, yung swak na offer para sa'yo. For others, nakita ko rito na parang you need to offer daw something new. Aquarius, meron sa inyo na parang may negosyo o mayroong pinagkakakitaan, mayroong sideline, may business, and parang may pagkamatumal, mga nakaraang buwan, nakaraang linggo, parang sabi ng spirits mo, you need to offer something new para patuloy na pumasok yung swerte o kita sa inyo for the month. Okay, ngayon parang kailangan mo daw i-sustain yung emotional happiness mo, Aquarius, because there are a lot of things na require ka to be at your best position or your best self. Kasi parang labas-pasok yung mga offers sa'yo, kaya kinakailangan handa ka on what and how and where you're gonna accept these new possible things. Halimbawa, may bagong sa yung offer na trabaho, tapos parang ikaw hindi ka pa ready kasi mayroon kang inaay na ibang trabaho. Sayang, kasi yun pala yung para sa'yo, hindi mo lang
pinahalagahan dahil busy ka kakahintay sa isang offer o sa isang naghihintay na trabaho na hindi pala para sa'yo o pinaasa ka lang doon, something like that. So make sure you're very, very open to a lot of offers. Tinitimbang mo daw, weighing down kung alin ang para sa'yo at saan kaswak, okay? Ito yung pagkakataon talaga na kailangan mong maging bukas palad at bukas isip sa mga bagay na nakahantad sa'yo, mga offer and opportunity, okay? Kung sa ngayon, sabi mo, parang wala namang offer dumarating sa akin, this July, napakahaba ng July, you will see kung ano yung mga bagay na para sa'yo. Pwedeng sideline ito, ay new opportunity, parang service-related na mga offer. Pwedeng kukunin ka dahil magaling ka pala sa ganito, aanyayahan ka. Or kahit sa community, kung alam nila magaling ka palang magluto, baka anyayahan ka yung serbisyo mo para magluto sa isang kasal, magluto sa isang binyagan. So, there are a lot of ways na pwedeng i-offer sa'yo. Hindi lang corporate job, hindi lang high-paying job. Pwedeng iba't ibang bagay when it comes to your service. Okay, Aquarius? So, magandang pauna mensahe sa'yo yan, yung guides this month in your background. So pag-usapan natin na yung buong spread, ilan muna ang iyong major arcana sa buhay mo sa buwan na ito. You have 1, 2, and 3. 3 major arcana na malaking epekto sa iyo sa buwan na ito. You have the Emperor card, the Sun card, and the Moon card. O napakaganda, Star card rather. Sabi ng Spirit Guides mo, your dreams are within reach. Kailangan mong tapangan ang sarili mo to get them. You have the discipline to do it, and you have the wise mindset para alamin kung ano kinakailangang hakbang para makuha siya. You also need to think positive, Aquarius. May mga bagay kang kailangan gawin this month, this time, na kailangan mong isiping mabuti. Kailangan masaya ako dito, kailangan positive thinking lang, hindi pwedeng puro nega. Paano mo siya maabot kung ikaw mismo may duda ka sa dreams mo o may duda ka sa goals mo? You need to feel and act as if nasa iyo na yung mga bagay na minimithi mo. Yan yung manifestation factor, yan yung manifestation theory, na habang minamanifest mo yung goals or dreams or hopes mo, kailangan sa utak mo, nire-rewire mo na yung sarili mo na akin na to, I'm doing this now, walang duda, walang takot, walang alinlangan, this is mine. Because you're trying to have a contract or pact with the universe. Parang inaangkin mo na yung bagay na hinihiling mo, kaya ipagkakaloob sa'yo yan. That's a frequency of manifestation theory, okay? Yan yung frequency nun. Kaya huwag mong pagudahan yung mga bagay na gagawin mo. Think positive. Isipin mo talaga na iyo ito at tapangan mo ang sarili mo in doing it. Because kaakibat ng pananalig na mahapasayo to, dapat meron ka ring kaukulang kilos para makuha siya. Hindi pwedeng nakahintay ka lang sa bahay at gusto mo maging call center. Kailangan mong pumunta sa call center building at mag-apply doon. Pero pag nagpunta ka doon, kailangan positive lang. Enjoy the process, be happy, isabi mo sa isip mo, kaya mo to. Kasi pag hinahype mo ang sarili mo na kaya mo yan, makukuha mo yan, masaya lang, happy lang, mas lumalakas yung kumpiyansa mo na gawin yung tamang paraan para makuha siya. Mas tumatapang ka, mas gumagaling ka, okay? Yan ang tatlong paunang mensahe sa'yo na yung Spirit Guides. Continue pushing your goals, your dreams, your wishes, your prayers with positivity and matapang na paghakbang. Okay? Napakagandang mensahe sa iyo mula sa iyong tatlong major arcana. Sa pag-usapan natin, Aquarius, ang iyong full spread at the center, you have the King of Cups. Yes, ngayon, sabi ng Spirit Guides mo, you need to keep your emotions at bay. Okay? Kailangan yung emosyon mo hindi nakaka-apekto sa iyong ginagawa o sa iyong sinasabi o sa iyong mga desisyon. Ito yung pagkakataon, sabi ng Spirit Guides mo, control your emotions o baka mag-sorry ka kinabukasan o baka maging komplikado o mga bagay-bagay. Sabi ng Spirit Guides mo, kung meron kang hinihintay na mga offer o mga opportunity sa buhay mo this time, wag mong hayaang makaapekto sa'yo yung taranta, takot, worry, stress, or pagkairita. Make sure na yung emotions mo ay hindi nagdidikta sa iyong isip para gumawa ka ng mga unnecessary move na paghihisihan mo sa huli. Make sure this time around, relax, kampante, and also magkaroon ka ng peace of mind, peace of heart na what's yours is yours. Gagawin mo lang yung makakaya mo pero wag ka mag-overthink. Kasi pa nag-overthink ka o wina-worry mo masyado yung ginagawa mo, lalo kang natataranta o nagiging unsafe yung parang emotions mo, lalo kang nagiging irritable or nagiging heated yung iyong conversation o parang medyo kang minamadali ng mga bagay-bagay. Ito yung pagkakataon, just relax, do one thing at a time. Things with a beautiful result takes time So kailangan ito kino-cultivate mo, you're trying to go with the process, hindi mo minamadali, everything takes in its proper timing. Siguro ngayon, sabi mo, Aquarius, bakit wala pa akong offer, bakit wala pa akong trabaho, bakit hindi ko makuha yon? Parang sabi ng Spirit Guides sa'yo, the Spirit Guides is redirecting you on the right
path, okay? Kaya ka hindi matanggap-tanggap dito kasi iniingatan ka ng spirit guides mo na wag pumasok doon kasi baka may mga hindi magandang mangyari doon. Kaya dinadala ka niya sa karapat-dapat. So, sabi ng spirit guides mo, the rejections or the disappointments are actually protection para sa'yo. So this time around, magkaroon ka ng kaparatagan sa puso mo that the right offer or the right thing will come to you at the right time kung kailan pagkakaloob sa'yo ng spirit guides ni God, ni universe. This time around, kalmahan mo lang. Don't speak or say or do something na paghihisihan mo dahil lang sa emosyon mo, okay? The King of Cups being clarified by the Tower card. Yes, your emotions this time matter. Dahil yung iyong iniisip, dapat ang umiiral, ang iyong lohika, ang iyong psyche, dapat yan ang pinapairal mo para hindi magkaroon ng drastic change sa buhay mo this month. Okay? Nakita ko rito na malaking epekto ang iyong pagiging matalino, ang iyong pagiging kalmado para sa buwan na ito, para kayanin mo yung mga bagay na hindi mo inaasahang mangyayari when it comes to your plans. Sabi ng spirit guides mo, sa pagbabagong dadalhin ng offer na to, things change. Probably, baka pag tinanggap mo tong offer na to at nagbago ang buhay mo, parang the routine will change. Kung halimbawa, ang trabaho mo makukuha mo ay night shift, so you have to really rethink your routine. Sa araw ka na matutulog at sa gabi ka naman magkatrabaho. So you have to go on with the changes. You have to adapt. Okay? Mag-adapt kang mabuti, Aquarius, habang kinakalma mo yung sarili mo. You don't need to, parang, I'm hearing sasabog eh. Parang sasabog ka sa emosyon because na-overwhelm ka, natatakot ka, naiirita ka kasi bakit ang daming aberya o ang daming nangyayari. Parang sabi mo, kailangan kalma lang and relax. As things go by, just let things flow. Habang may nagbabago, habang may dumadaan, habang may nag-change sa life mo, especially in your routine, in your lifestyle, sa pagkuha mo ng mga bagong trabaho, bagong pagkakakitaan, kailangan mo lang kalmahan ang sarili mo. You're still in the adjustment period. Nakita ko yan. Itong buwan na to, adjustment period to with your routine, with how you navigate the work, kung paano ka makisama sa mga bagong katrabaho, yung travel time din, so baka mahirapan ka. Kaya kailangan mag-adjust ka. You need to adapt in order for you na makapag-settle ka na maayos and para maging maparatili mo yung peace of mind and peace of heart sa ginagawa mo this time. Like I've said, paulit-ulit ko sinasabi kanina pa, Aquarius, don't make rush decisions based on your emotions, okay? Kalamayan mo ang puso mo para kung magalit ka man, kakayanan mo siyang kontrolin. Especially here with the Emperor card in the area of what you want to take back the control in your life. With the Emperor card here, nakita ko na parang gusto mong masaayos na, in order, in peace, dire-diretso, malinis, may control sa buhay mo this month. Because itong mga nakaraang buwan, nakaraang taon, either masyadong magulo, masyadong napariwara, or masyadong kalat-kalat yung mga naging action mo about your dreams or about your career or your kaperahan. Nakita mo na parang meron kang tinutumbok pero walang pinapatunguhan, meron kang ginagawa pero nauuwi sa wala, o meron kang mga inaasahan pero parang fall short. Ngayon this time sabi mo, parang this time naman, Lord, ibigay mo na sa akin yung karampatang kilos, karampatang plano, and also the karampatang guidance para magawa ko tong bagay na gusto ko for myself, because marami sa inyo ang walang work, o kung meron man, parang feeling mo you are not suited o hindi ka tugma dyan, na sobra ka nahihirapan. Ngayon parang naghahanap ka ng isang matinding offer na darating sa buhay mo na kinakailangan mo ng, sabi mo, ito na yung magbabalik sa control or order ng buhay ko, ng garantiya na magiging maayos na ulit ang lahat. May pambayad ako sa ganito, may pambili ako sa ganyan, hindi watak-watak ang mga anak ko kasi ngayon kaya ko na silang pagsamasamahin at kaya ko na i-provide sa kanila yung needs nila, ganyan. For some of you, parang may kaba pa rin, may takot, may alinlangan, may duda kung ito bang offer na to talaga ay para sa akin, kung kakayanin ko ba to. Ngayon parang naramdaman ko na you're trying to invalidate your own skills o yung kakayanan mo. Parang wag mo nang pagdudahan ng sarili mo. You can do this. Kung naramdaman mo ngayon na parang hindi mo kaya, kailangan mo talagang i-rewire ang isip mo na kaya ko to, magagawa ko to, ako ang best para sa posisyon na to, malalagpasan ko to, kung kailangan ko pag-aralan ko, ganyan. So, huwag kang bibitaw sa isang bagay na binigay sa'yo. Don't quit and fight for this. Sabi ng spirit guides mo, kaya mo naman matutunan yan while you're doing it. You're very, very skillful, Aquarius. Matalino ka, very imaginative, very innovative ka pa nga, saka very progressive. So alam kong kaya mo tong lusutan, kaya mo tong gawa ng paraan. This time around, continue bringing back order and control back in your life, no? Ngayon parang kailangan mong paratilihing maayos ang lahat, in order, matino, maayos, may sistema, ganyan. The Emperor cards being clarified by
The Ten of Wands, yes. Pagod na pagod ka na with a lot of things. Like I've said kanina, maraming chaos, maraming pinagdaanan, watak-watak, o parang gulo-gulo yung mga bagay na inaasikaso mo, and you're thinking, ano ba dapat kong gawin? What is the right and proper way to approach this? And then boom, bigla may dumating na offer at sabi mo, eto, may bagong darating sa buhay ko, baka ito na yung magpabigay sa akin ng pagkakataon para bitawan na yung ibang responsibilidad o ibang problema na hindi ko kayang pasanin mag-isa. Kaya parang sabi mo, this time around makakabangon ka na, parang ending na of hardship. That's what I'm hearing. Ending of hardship, and now you're gaining back the control. Unti-unti mo makikita sa July yung paggaan ng mga bagay-bagay since sa pagpasok ng offer na to, natatanggapin mo. Ngayon parang you have a new responsibility na magbibigay sa iyo ng kalakasan na bitawan na ito, because nakita ko na hindi mo na kaya panghawakan yung ibang bagay at gusto mo na mag-focus dito, whether an offer of a new job, offer of a sideline, baka meron kang kasosyo ng mga friends, o kaya meron kang offer of parang time for yourself to rebuild something, online selling or YouTube channel, that's what I'm hearing, or Facebook page, ganyan. So parang ngayon naghahanap ka ng ways, especially on how you can offer yourself para to make sure na yung mga bagaheng daladala mo ay makawala na at maging magaan na, and you're gaining back the control. Okay? In the area of what you need, you have the Page of Wands. Yes, kung meron kang daw balak simulan this time, like I've said, meron kang balak i-offer sa tao, serbisyo mo, o sideline, like I've said, may YouTube channel or Facebook page, o kaya meron kang online selling na business, o kung meron ka mang bagong i-offer sa ibang tao na serbisyo, sabi ng spirit guides mo, laksan mo loob mo, because this is something na parang nagiging bago mo pagkakaabalahan, nagiging busy ka dito. I'm seeing you enjoying this new endeavor. Kung meron mang offer na darating from a new job, or for someone na talagang parang out of nowhere bigla kang inofera ng trabaho, o nakakita ka sa isang online ng ad about a new job, o kaya sa dyaryo, o kaya sa may narinig ka na may bagong pwedeng applyan, nakita ko rito na makukuha mo siya, but at the same time kailangan mo daw matutunang mahalin yung trabaho na ito para makip mo siya sa buhay mo, o kaya endeavor or passion project, anything. Kailangan mo daw siyang matutunang aralin, mahalin. Dapat mo daw matanggap sa sarili mo na baguhan ka pa, na marami ka pang dapat matutunan dito at marami kang dapat ayusin in order for you to succeed sa bagong offer na ito. Nakita ko na alisin mo yung inhibitions, alisin mo yung fear, alisin mo yung alinlangan na kaya ko ba to, magagawa ko ba to, teka baka hindi ko magaling dito, baka hindi ko to kaya. Kailangan mo daw tanggalin sa isip at puso mo yun and embrace this new opportunity. Page of Wands is a deliverer of good news. Yes, may meron kang bagong yayakaping trabaho, bagong yayakaping oportunidad na kailangan mo ipamalas ang kakayanan mo. Ito ay sinasabi ng spirit guides mo, don't back down. Huwag kang umatras, huwag mo itong katakutan, kailangan mo ilaban, because nakita ko na happiness lies dito sa bagong offer na to. Congratulations. The Page of Wands being clarified by the Magician card. Yes, kaya mo daw. Kaya yung inhibition mo dito, takot, alinlangan, duda, atras abante, parang sige na nga gawin ko, pero kinabukasan ayaw mo na naman, o kaya uurong ka na, sabihin mo na doon sa tao, wag na po, okay na, wag na lang po, hindi ko pala kaya. Ngayon sabi ng spirit guides mo, kakayanin mo. You have the Magician card here, having the ability, tools, the experiences para kayanin, gawin to pa rin yung mga bagay na gagawin mo this month. The Magician card is a manifestation card. Ibig sabihin ko ano man yung pinagdasal mo matutupad. Kaya lang nangangailangan to ng aksyon. At yung action na gagaling sa'yo. At yung action na yun nangangailangan ng tapang, nangangailangan ng sigasig na excitement, okay? So make sure this time around kung meron darating na offer, opportunity o ano man, huwag mo siya ituring na parang problema o dagdag pasakit sa'yo. Ituring mo siya na pagkakataon para umangat ang buhay mo at lagay mong isipin na kakayanin mo siyang gawin, pagtagumpayan at i-maneuver, okay? In your favor. Because the Magician card here is telling you na nasa iyo naman daw lahat ng tools nasa iyo lahat ng skills para kayanin siya, para gawin siya. Kaya wag mo nang katakutan. Embrace this with enthusiasm and excitement, okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the Page of Swords. Si Page of Swords ang naka-apekto dito. Okay? Kaya parang damdaman ko na tahimik ka lang, kalmado ka lang, relax ka lang. Kasi meron ka lang natanggap na tawag or text. Meron ka mga natanggap this month, Aquarius. Tawag, text, chat, email, or talagang taong lalapit sa'yo at magko-confirm sa'yo na, uy, Aquarius, tanggap ka na. Uy, Aquarius, yung pera mo, approve na. Yung pinipalahan mong loan, yan, ma-approve na yan. O kaya yung merong hinihintay ka about your money or about your papers, ito yung confirmation na parating na daw yan. Makukompleto na. Makakalarga ka na at makukuha mo na yung mga bagay na hinihintay mong tawag or text or call.
Kaya naman sobrang panatag ka this time, sobrang kalmado ka because alam mo na magbabago na ang buhay mo for the better with the Tower card here. At talagang tong impormasyon na to na makakuha mo Aquarius, this good news good news information na makakuha mo this month, make sure na ilalaban mo siya. Tingnan mo si Page of Swords, hindi siya ganoon kahanda sa mga laban, sa giyera, sa digmaan, sa susuungin niya. Pero ilalaban niya, gagawin niya. Handa man siya o hindi, susubukan niya. So ikaw dapat ganun ka rin. Whether ready ka na or not, kailangan mo pa rin hakbangan. Huwag mo sayangin yung oportunidad na ibibigay sa'yo. Okay? The Page of Swords being clarified by the Knight of Pentacles. Yes. Si Knight of Pentacles, siya yung pinaka-stagnant na knight sa buong tarot. Di ba meron tayong Knight of Swords. Knight of Swords wala pala dito. Nasusugod. Meron tayong Knight of Cups na naabante. Si Knight of Pentacles, nakatayo lang siya dyan, nakahimpil lang siya dyan because pinag-iisipan pa niya kung tama bang gumawa to, tama bang gawin yan, lalarga na ba ako, o urong, right timing na ba, kompleto na ba, maalam na ba ako dyan. So, wala siyang pag-andar dahil lagi siya nagpe-prepare, lagi siya nagpaplano, pero walang pagkilos. Sabi ng spirit guides mo, kailangan mo umandar. Okay? Kailangan mo nang humakbang. Take action on something na malalaman mo this month about a certain good news sa trabaho, kapirahan, okay? Kailangan humakbang ka. Hindi pwedeng puro plano, hindi pwedeng puro imagination lang o pag-iisip lang sa gagawin. Kailangan hinahakbangan. Kaya pag dumating yung offer na yan, dumating tong good news sa'yo, kailangan mong aksyonan and do something about it and don't waste the opportunity, okay? In the near future, eto ka naman dahil ginawa mo itong 1, 2, 3, 4, and 5, eto ka, in the near future, happy, joyous, free. So parang meron kang kalayaan to do what you want and you're very, very happy in your situation. I'm seeing you landing this job, itong offer na to, talaga namang magkatagal ka dito. Nakita ko na swak ka na sa trabahong ito, sa negosyo na yan. Nakita ko na parang you're finding your purpose again. No? You're finding your path again na parang, ito pala yung para sa akin. Buti pala nilabanan ko before, buti pala sinubukan ko, buti pala tsinaga ko at ginawa ko siya because nag-enjoy ka na now. Nakita mo na yung silbi ng offer na to sa'yo na parang may solid ka ng job, may solid ka ng pagkakakitaan, nakakaipon ka na for your family, napaprovide mo yung needs nila. So ngayon parang talagang solve ka na eh. Very, very happy ka with this new offer or new endeavor na feeling ko talaga tatagal ka dito. At for some of you single Aquarius, parang habang ginagawa mo tong trabaho na to, diyan ka na rin makakaroon ng sarili mong pamilya. I'm seeing kids, okay? Para magkakaanak ka na din while you're doing this job or while you're doing this negosyo because pang matagalan tong trabahong ito. Dito ka talagang kakaroon ng maraming ipon, maraming kita at talagang ito yung magpo-provide for you and your future. Okay, napakaganda. The Sun cards being clarified by the Two of Wands. Yes, talagang a clearer vision of the future. Talagang maliwanag na ang future mo. At nakita ko rito na handa ka ng umapak pa sa maraming bagay o maging bukas palad ka sa mga posibilidad sa future mo. Parang dahil napagtagumpayan mo tong offer na to, in the near future para magkakaroon ka pa ng mas malaki pang goal o mas malaki pang aspiration to conquer bigger things. Kumbaga parang sabi sa near future mo, magkakaroon ka pa ng paghahangad na magkaroon pa ng mas mataas na posisyon o mas lumipat pa sa mas malaking trabaho o mag-abroad because Two of Wands sa card of travel. So, kung meron kang balak mag-abroad at kunin mo lang yung expertise mo dito, pwede yon. At parang ito lang yung daan para makuha mo yung bigger goal mo at handa ka ng tumulay o mag-risk o magkaroon ng pagkakataon to get out of your comfort zone kung saan mas magiging maligaya ka at kung saan mas magiging malaya ka. So congratulations. In the near future, napakalinaw na ng goal mo, napakalinaw na ng future mo. Congratulations sa'yo, Aquarius. In the area of your challenge for the month, you have the Eight of Swords. So ito na naman, si self-conflicting energy. Parang akala mo lang wala kang solusyon, akala mo lang walang tumutulong sa'yo, akala mo lang walang ibang paraan, pero in reality, marami pang ibang option, Aquarius. Option A, option B, option C. Akala mo lang stuck ka. Tignan mo yung image dito ni Eight of Swords. Akala lang niya, nakatayo siya doon, hindi siya makagalaw, may tali sa paligid niya, may tali sa mata niya, at kapag kumilos siya, baka madulas siya at tumama siya sa mga espada, masugatan siya. Ito ay nasa isip lang niya to Nasa isip lang niya. Kaya niyang tanggalin yung mga tali na yan. Kaya niyang tanggalin yung piring na yan. At kaya niyang kumawala dito. Tinaman naman, wala nakaharang sa harapan. Ibig sabihin, sa isip lang niya, yung mga akala niyang wala siyang magalawan o wala siyang way out o wala siyang solusyon. Ibig sabihin, Aquarius, you have to clear your mind this month. Clear your mind para makaisip ka ng paraan kung paano ka makakawala sa isang sitwasyon at paano mo masosolusyonan yung isang problema. There are a lot of options. Nakita ko na you need to ask people help. Kaya siguro you need offers this time para makatulong sa'yo na makaabante, makalusong, makahakbang moving forward, okay?
The Eight of Swords is being clarified by dalawa. Kunin na natin. Lumipad sila pareho. The Eight of Pentacles and the Judgment card. Yes, like I've said, kailangan mo talaga magising sa katotohanan with the Judgment card here. Magising ka doon sa katotohanan na nasa isip mo lang yung mga problema na yan. Nasa isip mo lang yung mga overthinking and stress and worry. Yung stress, worry, and overthinking, sila yung humaharang sa isip mo. Kaya hindi ka makahanap ng paraan to get out of this situation. Kailangan mo daw magising sa isang katotohanan na hindi ka stuck, na hindi ka mahina, na hindi ka loser, na hindi ka weakling, na hindi ka makakahanap ng solusyon. Ikaw ay isang matalino, maparaan, imaginative, original. You're very innovative pa nga. Very progressive ka mga Aquarius. Napaka-deep din ng inyong knowledge. So ngayon, nakikita ko talaga na makakahanap ka ng solusyon, magigising ka sa katotohanan, makakaalis ka na sa relasyon na yan, o sa trabaho na yan, o sa toxic workplace na yan, at talaga makakahanap ka ng paraan to get out of this. O kaya kung may problema ka sa pera, iniisip mo ngayon, hindi ka makahanap ng paraan here and there, pero sabi ng spirit guides mo, you need to wake up. Maraming paraan. And the Eight of Pentacles here, magagamit mo daw ang skills mo. Sa ka ba magaling Aquarius? Magaling ka ba magluto? Magaling ka bang kumanta? Pwede kang gumawa ng YouTube page o Facebook page? O magaling ka bang, like I've said, magluto? Pwede kang gumawa ng mini karinderya kung maliit lang budget mo. O kaya, you can offer services. Pwede kang maglabada. O kaya, kung pwede kang mag-sell ng mga tawag ito yung mga customized na mga earrings or accessories. Kung saan ka magaling Aquarius, yun daw ang gamitin mo, your skills, your expertise, para makawala ka sa mga bagay na akala mo stuck ka pero hindi ka pala stuck. Use your skills at magising ka sa katotohanan na may mga iba pang paraan daw. Okay? In the area of your fortune, you have the Two of Cups here. Yes, may offer and then contract. Okay? Meron sa inyo na mga nag-aasikaso ngayon ng mga papeles. Ayan na. Makukompleto ng papeles. For some, this offer requires a contract. Kaya iyan na. Solid na job ito. I'm seeing you, regular ka na. At talagang pangmatagalan talagang trabaho ito. For some, kung meron kayong mga negotiation sa isang kliyente o sa isang agency o meron kayong in-applyan na loan or government agency para makuha mo na yung papers mo, yung pera mo, I'm seeing you, makukuha mo yan successfully. Makuha mo na yung loan, makukuha mo yung yes na agreement from a client or negotiation from a client, maibenta mo na yung property, maibenta mo na yung binibenta mong gamit or lupa o bahay. Ngayon nakita ko na the answer is yes. Kung meron kang binibenta o meron kang gustong taong mapa-oo, the answer is yes. Makukuha mo siya. The Two of Cups being clarified by the Hierophant, yes. Inner knowing, higher knowing. Nakita ko dito na parang gawin mo lang daw yung nararapat. Go with the flow and use your wisdom, use your parang ang tawag dito, yung morals and values. Yan. Nakaatang dito yung morals and values mo, yung mga pinag-aralan mo, yung mga filosofiya mo, yung kung paano ka kumilos, kung paano ka to come up with a bright solution. Kailangan daw nakaangkla to sa katotohanan at nakaangkla to sa realidad mo. Halimbawa, like I've always say, bilang example sa mga ganito, halimbawa sa trabaho, and then your coworkers ay niyaya ka uminom. Pero all along, ikaw talaga yung uri ng tao na hindi umiinom. Ever since, kahit sinong magaya, kahit sinong mang-akit sa'yo, hindi ka umiinom kasi pangako mo yan sa sarili mo na hindi ka iinom. Yun ang morals and values mo. Kaya pag tumawag si boss, uy, inom tayo. Sabi mo, boss, sorry, hindi po talaga ako umiinom. Panata ko po yan. So, panghawakan mo doon yung morals mo, yung values mo, sa pagkuha ng mga kontrata na ito, sa pagkuha ng trabaho na to, because it will take you a long way. Okay? Para makakakuha ka ng respeto, makakakuha ka ng honor from people around you because vina-value mo yung tradition mo, vina-value mo yung morality mo, vina-value mo yung core values mo, no? So, malaking bagay ito para sa'yo. Talaga makakapagtayo ka ng solid foundation for yourself. Okay? Ngayon, nakita ko rin na parang if you need daw an expert or an mentor, pagdating sa mga kontrata, sa mga pipirmahan, sa mga bago mong gagawin, kumuha ka doon ng assistance, okay? Don't hesitate kung meron mag-offer sa'yo ng tulong, mag-offer sa'yo ng guidance or advice, o magturo sa'yo kung paano gagawin ng isang bagay. Go, push, because nakita ko na mag-level up ang iyong knowledge, mag-level up ang iyong mga nalalaman this time. So, congratulations. In the area of your divine advice, you have the star card here. Don't lose hope. Napakalinaw, Aquarius. Don't lose hope. Kung meron ka mga pangarap, dinadasal, wini-wish, ito yung pagkakataon, nalaksan mo pa yan because offer is here. Offer is coming to you at kaligayahan at malapit mo na makuha. Things are changing in your life kaya maging kalmado ka na, maging at peace ka na because dalawang beses lumabas ang cards of good news here with the Page of Wands and Page of Swords. Talaga namang darating sa iyo magandang bagay. Kaya naman, kung ngayon, pinapanood mo to at nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng tiwala or gana sa mga balak mong gawin,
Don't quit. Hawakan mo pa rin yung pangarap na yan and continue building it because malapit mo na siyang makuha. Okay? The star cards being clarified by the Seven of Swords. Yes, ngayon be glad and just do what you can. Be imaginative, be creative, be strategic. Kung itong pangarap na to ay sobrang mahalaga sa'yo, yung parang everyday nagigising ka, ito pa rin ang gusto mo, everyday nagtatrabaho ka, pero ito pa rin yung mga balak mong gawin, ibig sabihin yan talagang para sa'yo. There is destined path para sa'yo this time. So, kung talagang pangarap mo kumanta, paulit-ulit mong iniisip yan, go, push. Pangarap mo maging magtinda ng karinderya, go. Huwag mo daw harangan ng sarili mo na makamit ang mga bagay na gusto mo. Huwag ka daw makikinig sa mga taong super nega o pinapababa yung kumpiyansa mo sa pag-abot ng mga pangarap mo. Minsan daw may mga path o may mga pangarap, may mga goals na dapat nating tahakin mag-isa. Kaya tinan mo, pareho kayo mag-isa dito at may mga taong pumipilit na humaharang o kumukuha sa mga bagay na meron ka. Sabi ng spirit guides mo, ilaban mo to. Kung ito, kahit ikaw lang mag-isa ang naniniwala, kahit ikaw lang mag-isa ang may gusto nito, kung ito talagang pangarap mo, go push, okay? Don't lose hope and fight for it kahit mag-isa ka, okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin later, but first, bigyan muna kita ng additional pera and career guidance para sa'yo sa buwan na ito na makakatulong sa'yo. Unang-una, you have authority. Take on the role of a leader and everyone will respect you. Yes, like I said, para respetuhin ka talaga this time because meron kang authority, meron kang control sa sarili mo, sa autonomy mo, sa ginagawa mo. Be self-confident o maging confident ka daw this time sa mga gagawin mo, okay? Wrong decision, reckless behavior can lead to bad consequences. Think before you act. May sinabi ako sa iyo kanina, di ba? Parang pag-isipan, para hindi ka mawaglit, para magawa mo yung tama. This time around, kailangan talaga magkaroon ka ng control, discipline na gawin ang mga tamang paraan, okay? Huwag ka padalos-dalos like I've said kanina. Another message of perfect fit. Yes, talagang swak na swak. Finding the right path, the fit with the soul, the ideal job. You're meant to be here. Yes, mahanap mo talaga yung trabaho na talagang swak sa'yo o negosyo or opportunity talagang doon ka talaga nababagay. Yun yung parang doon ka mag-excel, doon ka magiging masayang masaya kasi gamay na gamay mo siya, yung industriya na yun. So congratulations. Bigyan kita ng 3 messages na magbibigay sa iyo ng focus for this month pagdating sa iyong pera and career. Denial, wag mong i-deny yung nararamdaman mo, wag mong takasan yung realidad na meron ka. Harapin mo na yan para matapos mo, para masara mo na yan at makamove on ka na agad. Okay? Another message, relationship. Nurture your relationship whether sa work, sa bahay, sa trabaho, sa negosyo because those people, pwede mo maging backer yan in the near future. Baka kailanganin mo ang tulong nila. Kaya build a solid relationship with the people around you. Another message, courage, yes, katapangan with the Emperor card here. Tapangan mo ang sarili mo na tanggapin tong offer na to. Lakasan mo ang loob mo na makakaya mo tong offer na to at magiging matagumpay ka dyan. Okay? 3 bagay kailangan mo isipin this month for your pera and career. Denial, huwag mo itanggi yung mga naramdaman mo, yung mga naiisip mo. Harapin mo yan para matapos na, para maputol mo siya. Relationship, nurture your solid relationships, ha? And courage, katapangan. Do it. Don't be afraid for your bigger and better future. Okay? Ang outcome mo, pag-usapan natin Aquarius, pero ngayon, ihanda mo na yung isang tanong para sa isang tanong, isang sagot. Portion natin later, sasagutin ko po yan sa isip lang ha, huwag mo isulat sa baba. So Aquarius, ang outcome mo for the week you have, for the month rather, you have the 6 of Pentacles. Yes. Nakita ko dito card of receiving. Lahat ng ibibigay mo, lahat ng i-offer mo, babalik na. Kung dati nagkatrabaho ka para sa isang work na alit-lit ang sweldo, pero sobrang pagod na pagod ka, ngayon parang lahat patas na, pantay na. You give your all, you give your effort, time, expertise sa isang bagay, tapos may babalik sa'yo na masigit pa o mas malaki pa. No? Para ngayon, sabi mo, gagawa ka na lang ng isang bagay na alam mong makukuha mo yung karampatang bagay na deserve mo. Halimbawa, you're just going with this job and then dito nakita mo na okay ang boss, okay ang workplace, okay ang work environment, tamang-tama yung sweldo, may incentives pa, meron pa mga rewards. So, parang sabi ni Spirit Guides mo, eto na yung pagkakataon na mahanap mo yung para sa'yo. What you give ay bumabalik din. Because it's equal give and take eh. Especially pagdating sa pera and career. For some of you, nakita ko may magbabayad na ng utang o kaya ikaw makakapagbayad ka na ng utang, i-offer mo na yung kabayaran. So, thank God, makabayaran mo na. Some of you, nakita ko rin na parang mahatapos na yung hinuhulugan. Makakahanap ka na ng better job na makakapag-sustain ng mga hinuhulugan mo. But for some ngayon, parang sabi ng Spirit Guides mo, kikilalanin mo na yung mga tao na dapat mong pagbigyan ng offer, money and time and love. Ngayon parang you just wanna value those na talagang nag-matter sa buhay mo. Yung iba, kaya mo na silang i-let go at kaya mo nang dumistansya because ngayon isipin mo na lang yung equal give and take sa buhay mo. No? The 6 of Pentacles being clarified by
The Fool card, yes. Brand new beginning talaga to. Parang napakatalino mo na this time. Parang binago mo na yung sistema mo, Aquarius, na parang magalaan lang ako ng oras at atensyon, time, expertise sa isang bagay, sa isang endeavor, o sa isang tao na alam kong equal ang give and take. Hindi lang pwedeng ikaw lang ang bigay ng bigay. Dapat may nakukuha ka rin. So ngayon, nagbabago na ang lahat sa'yo. Nagiging matalino ka na. Nagiging maparaan ka na. Hindi ka na martir, Aquarius. Ngayon, parang sabi mo, kung wala akong mahihita dyan, ayokong gawin yan. Kung walang saysay sa akin, hindi ko gagawin yan. So now, everything is worthy. Everything is parang nag-matter talaga sa buhay mo. Congratulations. So yan po ang yung July Pera and Career. Kaya naman, dumakura tayo sa yung isang tanong, isang sagot portion, Aquarius. Close your eyes and think of that one question na gusto mong sagutin natin. Okay? Spirit guides, ibigay kay Aquarius ang sagot sa kanyang tanong. You have 1 and you have 2. Bigyan din kita ng isa pang angel confirmation card na bibigay sa iyo ng kalakasan at solid answer. Mula naman to sa iyong angel guide na nasa tabi mo today at tinutulungan ka na masagot ang question na ito. You have 1 o dalawa na and 2. Kunin natin yan. So Aquarius, open up your eyes. Inhale. And exhale. The answer to your question is you have the Moon card in reversed. You have the Queen of Wands in upright position. You have big happy changes. And then you have a year from now. Okay, Aquarius, sabi ng spirit guides mo, pertaining to your question, magiging maligaya ka dyan. Nakita ko na sobrang sigasig mo, sobrang confident mo, and you're enjoying every bit dyan sa question mo. Parang alam ko na kapag nakuha mo yung sagot dyan, magiging maligaya ka na. Sabi ng spirit guides mo, with the Moon card in reversed, magbabago na daw ang lahat. Parang lahat ng mga bagay na question mo na nakatago sa iyo before, ngayon lalabas sa daw ang kasagutan, magiging malinaw na. Malalaman mo na yung katotohanan sa bagay na yan at malalaman mo na yung next big step mo because everything is coming into surface na with the Moon card here. Parang unti-unti na lumalabas yung katotohanan kaya ngayon magiging masaya ka na kasi mauunawaan mo na yung totality o yung kabuuan sa question mo. Sabi naman ng angel mo, you have big happy changes. Yes, nagbabago na ang lahat. Lumalantad na yung katotohanan kaya alam mo na yung gagawin mo at magiging maligaya ka na. And then, binigyan ka ng angel mo ng timeline just sa question mo, sabi ng angel mo, a year from now. So yung timeline na yan, now and to the next year, yan yung proseso para mabuo mo yung mga bagay na yan. Okay? Everything is coming into surface, lalantad na yung katotohanan, kaya magiging maligaya ka na para makuha mo na yung bagay na yan sa question mo. A big happy changes is coming at a year from now, magiging maayos na rin ang lahat pertaining to your question. Okay, Aquarius, yan po ang sagot sa inyong tanong. Hopefully po ay nasagot ko yan. Ito rin ang inyong July Pera and Career reading. Sa po kayo nakarelate, sa po kayo nakaresonate, comment down below and I'll be reading your messages. Thank you again for watching hanggang dulo, Aquarius. This has been James for James Taro PH. God bless everybody.